Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, November 22, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Kooperasyon ng pamahalaan sa ICC probe ng drug war ng Duterte government itinutulak sa Kamara. Hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala na jurisdiction ng ICC. Kaalyado ng dating Pangulo iginiit, hindi makikipag-ugnayan ng Pinas sa naturang tribunal. 2 kilos protesta ikinasa ng 2 transport group. Mga hinaing sa gobyerno isinawalat sa kalsada. Ang panawagan natin mismo kay Bongbong ay patupad niya yung kanyang pangako noong panahon ng eleksyon na sinasabi niya ay hindi siya papayag na mawala ang ating mga traditional of jeepney. Grupong Piston, nagbanta na itutuloy pa ang tigil pasada hanggat walang kanselasyon ng jeepney consolidation. You can bring some of these hostages home very soon. Sa ibayong balita, nasa 50 bihag ng Hamas, pakakawalan na kasunod ng cruise sa Israel. At sa ating balitang showbiz, Kim Chiu at Paolo Avellino bibida sa Pinoy adaptation ng anong sikat na Korean series. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang panukalang batas ang inihain sa Kamara na magbibigay daan upang tuluyang mapaimbestigahan ng International Criminal Court o ICC ang bloody drug war ng nagdaang Duterte administration. Sa kabila nito, iginigiit ng kampo ni Duterte na hindi ito makikipag-ugnayan pa sa naturang Hague-based tribunal dahil 2019 pa raw nang kumalas ang Pilipinas mula rito. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Muling nabuhayan ng loob si Randy De Los Santos para makamit ang hustisya sa pagkamatay ng kanyang pamangking si Kian De Los Santos na kabilang sa halos 6,000 biktima ng drug war ng nagdaang Duterte administration. Nakakataba po ng puso dahil may isa na tumindig upang isulong, no, na tingnan na. Kasi kung wala naman hong itinatago, bakit ho tayo tira parang ilang na ilang? Isinusulong kasi ngayon sa Kamara ang panukalang batas o House Bill 1477 na siyang nagbibigay daan upang tuluyang makipag-ugnayan ang Pilipinas sa International Criminal Court nang sa gayon ay maitulak ang investigasyon sa drug war. Ayon sa author ng panukalang batas na si House Human Rights Panel Chairman at Manila City 6th District Representative Benny Abante. Now, the House Resolution 1477 reflects the duties commitment or the country's commitments to what? First of all, upholding the rule of law. Noong Agosto, matapos namin magpulong kay Presidente, sinabi na ni Presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC, hindi tayo makipagtulungan, dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala na jurisdiction ng ICC. Bagay na suportado naman ni Justice Secretary Crispin Remulla. Gayunpaman, una nang binigyang diin ng kalihim na kailangan muna itong sumailalim sa kritikal na pagbubusisi lalo't hindi na umano kasapi ang Pilipinas sa ICC. Naniniwala po ako sa mga binigkas na salita ng Presidente, lalong-lalo na doon sa hindi pagtutulungan sa ICC dahil hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, 4 na beses ko siya nalagyan ng footnote kung kailan siya nagsabing hindi na siya makikipagtulungan. Bakit biglang nabago ngayon? Pati ang tono ng Justice Secretary. So by cooperating with the International Criminal Court, even after our withdrawal from the Rome Statute, we demonstrate that no one is above the law and we are accountable for our actions. You see? So this solution is about principles. Sa ilalim ng drug war ni Duterte, mahigit 6,000 individual ang namatay sa mga drug operation noong nakaraang taon. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga namatay sa kamay ng mga vigilante na una nang sinabi ng Commission on Human Rights na tinatayang nasa 27 hanggang 30,000 deaths. Sa kabila ng banat ng kampo ni Digong, iginiit ng kongresistang wala siyang dahilan para gumanti sa dating Pangulo dahil hindi naman siya nito kinanti. No, it's not. It's not a mere retaliation to the former president. I still believe in the former president's leadership. You see, I have supported
the former president when he was president. Bakit ako mag-retaliate sa kanya? Wala siya nagawang anuman sa akin. At baka itong resolusyon nito na aproban sa Kamara, maging dahilan ni Speaker, ni Justice Secretary, paano ko babaliwalain ang pinanggagalingan ng pondo ng DOJ? It's not merely a resolution, but a bill. Parang isang batas na magbibigay ng isang batas para makipag-cooperate tayo sa ICC. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanon. Sa kaugnay na balita para sa isang senadora, isang malaking kahihiyan kung makikipagtulungan ng Pilipinas sa International Criminal Court para imbestigahan ang madugong drug war ng Duterte administration. Ayon yan sa pahayag ng Presidential Sister Senator Amy Marcos kaugnay sa House Bill Resolution 1477 na humihikayat sa pamahalaan ng Marcos Jr. na makipagtulungan sa ICC. Dagdag pa ng mambabatas, marami ng problema ang bansa na dapat mas unahin kaysa ang problema sa politika na magpapalala lang umano ng sitwasyon. Matatandaang una nang tinutulan ng Marcos Jr. administration ang pakikipag-ugnayan sa ICC para imbestigahan nga ang naging madugong drug war. Ang laking kahihiyan talaga sa Pilipinas kapag pumasok yung ICC na yan. Kayang papayag-payag ng ganyan. Isipin nyo, para mong sinurrender ang ating soberanya. Hindi na tayo republika. Talagang maasa na lang tayo sa kanila. Samantala, naniniwala naman ang dating presidential spokesperson ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque na may basbas umano ni House Speaker Martin Romualdez para itulak ang House resolution na humihikayat nga sa pamahalaan na makipagtulungan sa ICC probe sa drug war ng Duterte administration. Sinabi din ng dating opisyal na nais ni Romualdez na mawala ang mga Duterte sa politika. Dagdag pa nito, wala naman kontrobersiya sa Kamara na walang basbas ng Speaker. Maybe it is because he was offended when he felt alluded to by the Tambaluslos label. Maybe it's because he wants to flex his muscle. I do not know why. But it's very clear to me that as far as the Speaker of the House is concerned, he wants to get rid of the Duterte. Nakikiusap po ako kay Speaker Martin Romualdez, kasama ka naman po namin sa entablado na nanawagan para sa pagkakaisa. Sana po, huwag kayong maging balakid ngayon. Muling nagkasanang malawakang kilos protesta at tigil pasada ang grupong Manibela at Piston dahil pa rin sa isyu ng Jeepney Modernization Program. Nagbanta rin ang grupo na magpapatuloy ang welga ng mga tsuper at operator hanggat hindi naglalabas ng papel para sa pagbasura ng pagpapatupad ng Jeepney Consolidation. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Sa uling araw ng tigil pasada ng transport group na Piston, siya namang pagsimula ng protesta ng Manibela. Patuloy na sigaw ng dalawang grupo ang pagtutol pa rin sa programa ng gobyerno na PUB Modernization Program. Hindi lamang po ito pakikipaglaban sa aming hanap buhay. Kami na lamang po ang natitira na lumalaban sa ating kultura. Binababoy tayo. Mismong gobyerno natin ang bumababoy sa atin. Ang panawagan natin na hindi lang sa LTFRB DOTR, kundi ang panawagan natin mismo kay Bongbong ay patupad niya yung kanyang pangako noong panahon ng eleksyon na sinasabi niya ay hindi siya papayag na mawala ang ating mga traditional of jeepney dito sa ating bansa. Patunayan ni Bongbong Marcos maglabas siya ng isang executive order na ibinabasura niya 2017-011. Giit naman ang kumakatawan sa mga commuter ang Secretary General ng Kilusang Mayo 1. Pag ang mga driver tinanggalan mo sa Manibela, mamamatay yung kanilang pamilya. Ang pinakamurang nasasakyan ay jeepney. Ang isang sigurado kapag nawala sila sa kalye this year and then December, tataas din yung pamasahe. Masakit yon para sa amin. Mariing pahayag kasi ng chairman ng Manibela na si Mar Balbuena na hindi na sila naniniwala sa ahensya ng LTFRB at DOTR. Bilang patunay, mayroon silang dinalang miyembro nila na ninakawan umano ng prangkisa. Isa pala ako sa nabiktima ng aming presidente, ng aming biyahe. Ninakaw po ni Ariel Turingo, ng aming presidente ng Jeep, ang aking franchise. Nalaman ko po nito nung ako'y magparehistro ng buwan ng August
2023. Inilipat umano ang kanyang prangkisa sa isang modern jeep ng kanilang presidente nang walang pahintulot at ang ipinagtataka niya paano ito nakalusot sa LTFRB. Yung nga po, yun ang po masakit sa lahat. Nasa akin po lahat ang papeles na original ng papeles ko, pati yung dalawang yellow plate. Nabigla lang po ako nadarap ni Duringo nung ako'y magparehistro. Ngayon po, mag-iisang taon na po yung prangkisa na ginagamit nila. Kahit na 5, wala po akong nakukuha. 3 buwan nang lumipas, wala pa rin umanong tugon ang ahensya sa kanyang idinulog. Tugon ngayon ni Balbuena at panawagan sa Administrasyong Marcos Jr. Sa ating mahal na Pangulo, sa ibang bansa, nagmamalasakit kayo, pero dumadayo pa kayo. Eto, isang tapak mo lang, isang hakbang mo lang, nandito kami. Bakit hindi nyo kami pagbigyan, hindi nyo kami maintindihan, hindi nyo kami kausapin? Nagtatago kayo, nakikinig kayo sa mga buhayang, mga nasa gabinete ninyo. Banta pa ni Camo Di Floranda ng Piston sa pamahalaan. Hindi ngayon, hindi kailan matatapos ang pagkilos ng mga driver at mga operator hanggat hindi binabasura at 2017-011 hanggat hindi tinatanggal ang deadline ng December ay hindi hinto ang masang tuper. Hindi kasi anila talagang makatsuper at makamasa ang naturang PUBMP. Double whammy kasi yung dagdag na pamasahe, hindi naman dadagdag na kita doon sa mga driver, doon sa mga operator, kung hindi ibabayad doon sa malalaking car manufacturer. Sa pagtatala ng Manila Police District, umabot lamang sa 350 ang kabuang bilang ng mga progresibong grupo at inaasahan na magtatagal ito hanggang Biyernes. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Iginigiit naman ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na handa naman ang ahensya na ibigay ang hiling ng mga tsuper maliban na lang sa industry consolidation. Bukas anya ang DOTR na makipag-usap sa transport groups at handang umayon sa karamihan ng kanilang mga panawagan, kabilang na ang pag-aproba sa 5 taong prangkisa. Una na rin iginiit ng Land Transportation and Regulatory Board na hindi negotiable ang consolidation. Binibigyan lang ng hanggang katapusan ng taon ang mga jeep at operator para bumuo ng transport cooperative bilang bahagi ng PUV modernization program. We are ready to address all this, no? But one very important issue that sabi namin non-negotiable ay yung industry consolidation, no? Because we really need the players to consolidate into cooperative or corporation. No? Kami ay ready makipag-usap anytime sa kanila. No? Kasi importante, sabi ko nga importante yung tamang communication. No? Pero dapat maging serious and honest tayo dun sa mga intentions na Nagkasundo ang Kamara at Manila Development Authority na kumpiskahin at hulihin ang lahat ng gumagamit ng number 8 na plaka kasama na ang mga pasong plaka. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, marapat lang na hulihin ang mga iligal na gumagamit ng plaka para hindi na rin magkaroon ng banta sa publiko. Matatandaang nag-ugat ang paghihigpit ng MMDA matapos may mahuling dumaan sa EDSA busway kamakailan na isang government vehicle na may plakang 8. Binigyang diin ng Bureau of Internal Revenue ang kahalagahan ng confidential funds upang masawata ang mga tax evader at illicit traders sa buong bansa. Ayon kay DIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., malaking tulong ang confidential funds para sa isinasagawang surveillance at investigasyon laban sa mga tumataka sa pagbabayad ng buwis. Nasa 10 milyong piso ang hiling na confidential fund ng ahensya para sa 2024, habang giit pa nito na sindikato na ang kanilang kinakabangga na kailangang mabuwag upang hindi na magpatuloy ang pagbagsak ng koleksyon sa excise tax. Karamihan sa mga peking resibo raw ay mula sa mga industriya ng construction at hardware, hotel, food services at marami pang iba. Hindi lang naman sa ghost receipts ginagamit yan. Nag-iimbestiga rin tayo sa mabigat na mga sindikatong involved sa mga illicit trades. Andyan din ang sa mga sigarilyo, sa mga illicit vape products, kung saan-saan yan.
Good news naman, binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas ang mga empleyado, opisyal at operating units na nagpakita ng magandang performance sa serbisyo sa 2023 Local Governance Exemplar Awards. Pinungunahan ito ni Mayor Imelda Aguilar na naglalayong itaguyod ang mekanismo sa pagpili at pagbibigay ng insentibo sa mga karapat-dapat na kawani ng gobyerno. Target din itong hikayatin pa ang mga empleyado na magbahagi ng kanilang ideya, suhestyon at pagsisikap sa personal na pag-unlad. Susunod mga bihag ng Hamas, pakakawalan na nga ba kasunod ng kasunduan sa Israel? At sa ating balitang A to Z Sports, The King, LeBron James, muling gumawa ng kasaysayan sa NBA. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Umaasa ang DFA na makakasama sa mga mapapalayang hostage ang dalawang Pinoy na napaulat na nawawala nang umatake ang Hamas noong October 7 sa Israel. Nagkaroon na kasi ng truce o kasunduan sa pagitan ng Hamas at IDF. May balitang A to Z Overseas, si Billy Torres. Matapos ang higit isang buwang palitan ng bala, nagkasundo na ang Israel Defense Forces at Hamas militant group na magkaroon ng tigil putukan. We've been working on this intensively for weeks, as you all know. I've spoken recently about it with both the Prime Minister Netanyahu and the Emir Qatar. And my team has been in the region shuttling between capitals. We're now very close, very close. We could bring some of these hostages home very soon. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi naging madali ang desisyon pero naniniwalang tama ang kanilang hakbang. Nakapaloob sa 4 na araw na kasunduan na mapalaya ng Hamas ang 50 sa higit 200 hostage nito, kabilang ang mga Israeli at banyaga. Kapalit nito, hiniling naman ng militanteng grupo na palayain ng Israel ang nasa 150 Palestina na bilanggo doon. Umaasa naman ang Department of Foreign Affairs na mapasama sa mga palalayaing bihag ang 2 Pilipino na nawala noong kasagsagan ng pag-atake ng Hamas sa Israel. Sa gitna nito, pinagtibay ng UN Security Council ang resolusyong humanitarian pause. 12 council members ang bumoto sa resolusyon. Our duty is to save the lives of civilians who have a lethal threat hanging over them. Samantala, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na kasama sa bihag ng Houthis rebel group mula sa Yemen ang 17 Filipino seafarer sa Red Sea. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na rin ng DFA sa shipping at manning agency ng naturang marine vessel para matiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy. Para sa balitang A to Z, Billy Torres. Nasa 7 individual pa ang nagbawi ng kanilang unang salaysay na nagdidiin sa dating Senator Leila de Lima sa kasong iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon sa mga testigo, sa pilitan silang pinaamin laban kay de Lima at sinabing tumatanggap umano ng pera ang mambabatas galing sa illegal drug trade sa loob ng Bilibid. Matatandaan kamakailan lamang pansamantalang nakalaya ang dating mambabatas dahil naabsuelto ang 2 kaso ng iligal na droga. Inaasahan namang lalagdaan na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang formal na liham na hihilingin ang pag-turnover ng Timor-Leste kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Ayon kay Remulla, hiniling niya ang nasabing turnover ng bumisita si East Timor President Jose Ramos Horta noong November 8 sa bansa. Batay rin sa kasunduan ng United Nations, may obligasyon ng host state na i-turnover sa bansa ang mga individual na may nakabinbing kaso ng terorismo para isailalim sa paglilitis. Matatandaang idineklara ng Anti-Terrorism Council bilang terorista si Teves dahil umano sa pagpatay sa dating Negros Oriental Governor Roel Degamo, maging ang mga serye ng pagpatay sa lalawigan noong 2019. Yung mga sulat, pipirmahan ko lang pagkabalik ko galing sa Brunei, pagbalik ko sa Webes, pipirmahan ko na yung mga sulat para sa Pangulo ng Timor-Leste.
Four-time NBA champion LeBron James muling nakapagtala ng makasaysayang record sa naturang liga. Si LeBron James lang naman ang kauna-unahang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakapagtala ng 39,000 career points. Nalagpasan ng Los Angeles Lakers superstar ang milestone record wala pang 5 minuto sa laban nito kontra Utah Jazz sa Crypto.com Arena kanina. Nitong Pebrero lang nang masungkit ni James mula kay Kareem Abdul-Jabbar ang titulo bilang highest scorer ever sa NBA, dahilan para bansagan ito bilang #scoring king. Sa aming pagbabalik, kapamilya stars Kim Chiu at Paolo Avellino, bibida nga ba sa Pinoy adaptation ng isang sikat na South Korean series? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Chiu at Paolo Avellino bibida sa isang Pinoy version ng sikat na South Korean series. Ano kaya yan? At BTS members babay muna sa music industry dahil sa kanilang military enlistment. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Na-miss nyo ba sina Vice Chairman at Secretary Kim? Pues this coming 2024, halina't muling kiligin at ma-inlove sa Pinoy adaptation ng South Korean hit series na What's Wrong with Secretary Kim. Pagbibidahan yan ng dalawang kapamilya stars na sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Gaganap si Paolo bilang si Mr. Vice Chairman at si Kim Chiu from her very own name as Secretary Kim. Ang nasabing adaptation ay collaboration ng Dreamscape Entertainment at View Philippines. Siguradong kilig at good vibes ang hatid nila sa mga manonood dahil sa kapanapanabik na eksenang pinaghandaan ng dalawa. Para sa mga hindi pa nakapanood ng OG Korean version, ang kwento ng What's Wrong with Secretary Kim ay tungkol sa isang guwapo at mayaman ngunit perfectionist na vice chairman ng isang kumpanya. Magbabago bigla ang takbo ng kanyang buhay nang biglang mag-resign ang kanyang loyal secretary para tuparin ang kanyang pangarap sa buhay. Matatanda ang huling nagtambal sina Paolo Avellino at Kim Chiu sa kanilang very fresh, successful primetime series na Linlang. Samantala, pansamantalang nagpaalam ang 4 na miyembro ng BTS na sina RM, Jimin, V at Jungkook para sa kanilang mandatory military service. Ayon mismo yan sa pahayag na inilabas ng Big Hit Music sa isang notice sa fan community app na Weverse. Hindi naman nagbigay ng eksaktong petsa ang Big Hit kung kailan papasok ang 4 na miyembro sa militar. Habang nakatakdang mag-release ng documentary ang BTS na BTS Monuments Beyond the Star para sa selebrasyon ng kanilang 10th year anniversary. Ang nasabing documentary ay mapapanood na simula December 20 sa Disney+. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Taas kamay sa mga coffee is life dyan dahil patok ngayon ng 1 litrong kape o kaya milk tea ng isang bagong sibol na coffee shop. Ang discarding Pinoy sa likod ng nag-uumapaw na kapeng ito na patok rin sa panlasa at bulsa ng mga Pinoy sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Mahilig ka ba sa kape? E di kaya mo uminom ng kape na 1 litro ang dami. Yan ang pinagmamalaki ng Bigger Brew na bagamat 1 taon pa lang sa industriya, hindi naman daw patatalo sa tapang at sarap. Bakit Bigger Brew? Because of 1 liter cups. So we serve 1 liter kasi some of franchise business, marami na kami inaral. Alam namin system nila and all their weaknesses. We created Bigger Brew na $29.39. Pero
yung expectation mo dun sa drinks palaging hindi ganun kataas kasi nga mura eh. Hindi kami gumamit ng mga coffee essence lang, yung mga instant. We talaga use yung mga raw beans like blended beans, yung mga ganyan para sumarap talaga yung coffee namin. Bago ma-perfect ang pinagmamalaking timpla ngayon ng Bigger Brew, milk tea man o kape, sumubok muna ng ilang negosyo ang may-ari nito na si Alex. At gaya ng kape, pumait ang timpla ng panahon ng dumamang pandemya. Nag-struggle kami with the funds kasi medyo malaki din yung operational expenses namin that time. Though kumikita siya nung mga unang months and then parang biglaan kasi yung lockdown eh. So talagang walang nakapagsabi or hindi kami nakapag-ready that time. So that's why we decided to close the Delicious Milk Tea Hub. Gayunman, hindi nagpadaig si Alex at nariyang ibinahagi pa ang ilang paraan sa pagbuo at pangangalaga ng coffee business. Siguro, nakikita ko na some of our mga successful person, they are parang hindi madamot when it comes to libre yung knowledge na pwede mong ibigay sa kanila. Kahit after sales, may mabigay ka man lang na advice sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin through their operations. So marami din akong naging parang clients before na nag-struggle talaga sila sa business. And then, tinutulungan namin sila i-retain lahat or i-survive yung business nila from our system. At ang kanilang business experience, ibinabahagi na rin ngayon sa iba pa sa pamamagitan ng pag-alok ng franchise. Gaya ni Tatay Gilo, na minadong malaki yan ay tulong sa kanilang buhay. First of all, nagkaroon ng alternative na trabaho yung anak ko. So, hindi na siya nag-work outside. Siyempre, yung financial namin, medyo gumaganda na siya. So, nabibili na yung gusto nila. Pero bakit nga ba patok ang Bigger Brew lalo na sa mga estudyante? Ito po, mas mura po dito kaysa dun sa binibilang ko po noon. Hindi po mabigat. Gusta. Kasi po, yung milk tea po nila is affordable for my budget po. Kaya dito po ako napunta lagi. Pero ang pinakamahalagang mga sangkap para sa anumang negosyo, sipag, tiyaga at tiwala sa Diyos. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya ng inspirasyon at pag-asa, maaaring itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa tanyag na American guitarist at singer na si Jimi Hendrix. Ayon kay Hendrix, kapag nalamangan ng kapangyarihan ng pag-ibig ang pagmamahal sa kapangyarihan, doon makakamit ng mundo ang kapayapaan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!